Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, PBA player na si John Amores arestado sa kasong pamamaril. 6.8 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa isang buy-bust operation sa Zamboanga City. 12% value-added tax sa foreign digital providers maisa sa batas sa Oktubre. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naharap sa kasong attempted murder ang PBA player na si John Amores matapos nitong paputukan ng barilang kanyang nakainitan sa basketball sa Lumban, Laguna. Ayon sa report ng Lumban Police, nagkahamunan ng suntukan si Amores at ang kanyang nakalarong seaman sa barangay Salak. Pareho manong sumakay sa motorsiklo ang dalawa patungo sa lugar kung saan dapat sila magtutuos. Base sa kuha ng CCTV, naunang dumating sa lugar ang PBA player. Habang pababa sa motorsiklo ang biktima ay bigla itong pinaputukan ng basketballista. Hindi naman tinamaan ng biktima, samantala mabilis na tumakas si Amores. Nasamsam ang 6.8 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu habang arestado ang dalawang suspect sa isang buy-bust operation sa Barangay Divisoria, Zamboanga City. Kinilala ang dalawang suspect na sina Juni Barino at Shadi Lim Abdua na pawang taga-barangay Upper Calyaran sa nasabing lungsod. Na-recover sa operasyon ng 1 kilong shabu na inilagay sa 15 transparent plastic bag at sa 5 transparent plastic bag. Nakumpiska rin mula sa mga suspect ang 2 cellular phone, 2 motorsiklo at ang buy-bust money. Inaasahang maisa sa batas sa susunod na buwan ang bill na naglalayong patawan ng 12% value-added tax o VAT ang foreign provided digital services sa Pilipinas ayon sa Department of Finance o DOF. Sa salaysay ni DOF Undersecretary Domini Velasquez, napag-usapan sa Legislative Executive Development Advisory Council na inaasahang lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang bill sa October 2. Matatandaan na nitong Hunyo, inaprubahan ng mga mambabatas ang isang harmonized version ng House Bill 4122 at Senate Bill 2528 sa kanilang bicameral conference. Sa reconciled version ng bill, papatawan ng 12% VAT ang digital transactions ng non-resident digital service providers tulad ng Netflix, Disney at HBO. Inaasahang makakakuha ang Philippine government ng 79.5 billion pesos na halaga ng buwis mula sa VAT ng non-resident digital service providers para sa mga taong 2025 hanggang 2028. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, nag-uula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.